Walang ano-ano, isang malakas na tunog ng basag na plato ang pumunit sa nakakabinging katahimikan ng gabi, kasabay ng pamilyar na sigaw ni Mando. Napatayo si Carmela mula sa pagkakaupo sa sahig, ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Carmela, nasaan ang hapunan ko? Wala ka na bang ibang ginawa kundi umupo dyan? Bumalikwas si Mando mula sa sala, ang kanyang muka ay namumula sa galit at sa kamay niya'y hawak ang kalahating basag na baso. Hindi na bago kay Carmela ang ganitong eksena. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, ang kanilang bahay kubo na dati pangarap niyang maging pugad ng pagmamahalan ay naging piitan ng takot at karahasan. Isang tagalinis si Carmela, ang kanyang mga kamay na sanay sa paglilinis ng dumi ng iba ay siya ring mga kamay na laging pinapalo, sinasaktan at pinapahirapan ng sariling asawa. Eto na, Mando. Pasensya na po. Medyo natagalan lang ako sa labada. Sagot niya, ang boses ay halos pabulong na. Maingat siyang naglakad patungo sa maliit na lamesa. Inilapag ang nilutong adobo at kanin. Nakita niya ang luma at punit-punit na tiket ng loto na nakasabit sa gilid ng kalan. Kaninang umaga lang niya iyon nabili. Isang maliit na pag-asa sa gitna ng kanyang kalungkutan. Biglang hinablot ni Mando ang plato at inihagis sa pader. Ang tunog nito'y kumalat sa buong bahay. Pasensya? Sa tingin mo, sapat na ang pasensya mo sa pagkawalang silbi mo? Wala kang kwenta, Carmela. Napasinghap si Carmela. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero mas nanginginig ang buong katawan niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mando. Ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa lalaking ito ay unti-unting napapalitan ng matinding takot at hinanakit. Sa bawat palo at bawat mura, unti-unti niyang nararamdaman ang kanyang pagkatao na nagiging pira-piraso. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Mando sa kanya. At ano yang nakasabit dyan? Lotto ticket? Naglalaro ka pa ng sugal? Saan mo naman kinuha ang pambili dyan? Sa pinagpapawisan kong pera? Hindi, Mando. Sarili kong ipon yan. Naisip ko lang na baka hindi na naituloy ni Carmela ang kanyang sasabihin. Baka? Baka ano? Baka yayaman tayo? Baliw ka na ba, Carmela? Hinablot ni Mando ang tiket. Akin na to. Baka sakaling may silbi pa ito sa akin kaysa sayo. Napapikit si Carmela. Narinig niya ang pagpihit ng radyo, ang balita sa gabi na nagpapahayag ng mga resulta ng loto. Hindi niya namalayan na nakatingin na rin si Mando sa mga numero. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mando. Binitawan niya ang tiket at dali-dali itong pinulot. Hindi. Hindi ito totoo. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Nagtataka si Carmela. Lumapit siya. Dahan-dahan. Bakit, Mando? Ano po yan? Ipinakita ni Mando ang tiket. Ang mga numero. Tumugma ang lahat. Ang kanilang numero. Ang jackpot. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang matinding tensyon. Carmela, nanalo tayo. Bulong ni Mando. Ang kanyang mukha ay nag-iiba-iba ng ekspresyon mula sa pagkabigla tungo sa isang nakakatakot na ngiti. Napakagatlabi si Carmela. Nanalo sila. Ang pangarap niya, ang pag-asang makawala sa kahirapan, ay biglang nagkatotoo. Ngunit ang nangiti ni Mando ay hindi ngiti ng kaligayahan. Ito ay nangiti ng kasakiman. Akin to, Carmela, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamay-ari. Ako ang may hawak ng tiket. Ako ang nanalo. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Mando, paano mo naman nasabi yan? Ako ang bumili niyan. Biglang nagdilim ang paningin ni Mando. Bago pa man makapagsalita si Carmela, isang malakas na sampal ang lumapat sa kanyang pisngi. Halos ikabagsak niya. Huwag kang magpakapilosopo, Carmela. Akin to. At wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Sigaw ni Mando.
Sunod-sunod na suntok at sipa ang ibinuhos niya kay Carmela na nakahandusay na sa sahig. Ang sakit ay umaling-awngaw sa bawat buto ng kanyang katawan. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang taong pinakasalan niya ay may kakayahang gawin ito. Mando, wag po. Masakit. Halos pakiusap ni Carmela habang sinisikap na protektahan ang kanyang sarili. Umalis ka sa bahay ko. Wala kang kwenta. Wala kang kukuha rito. Isa kang hampas lupa. Umalis ka na. Ngayon na. Sigaw ni Mando. Habang hinihila siya patungo sa pintuan, ibinagsak siya ni Mando sa labas, sa gitna ng rumaragasan na ulan. Bumagsak ang kanyang katawan sa putik. Ang mga luha ay sumasabay sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang buong pagkatao, hindi lang sa lamig, kundi sa sakit at kirot ng pagtataksil. Pinilit niyang bumangon, ngunit ang bawat galaw ay parang karayom na tumutusok sa kanyang mga sugat. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay nawala. Pinalitan ng kadiliman. Dinig pa rin niya ang tawa ni Mando. Tawa ng tagumpay. Ngayon, wala na si Carmela. Wala na ang bahay na kanlungan niya. Wala na ang pag-asa. Wala na ang pera. Ang naiwan lang ay ang sakit, ang lamig, at ang kawalan ng direksyon. Anong gagawin niya? Saan siya pupunta? Sino ang tutulong sa kanya? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, sa gitna ng malakas na ulan, ang kanyang puso ay basag na basag at ang pangarap niya'y natabunan na ng putik. Niyakap ni Carmela ang kanyang sarili, ang kanyang damit ay basang-basa at napakalamig. Parang unti-unting hinihigop ng dilim ang natitirang init sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nakahandusay sa kalsada. Ang tanging tunog lang ay ang malakas na pagpatak ng ulan at ang paghikbi niya. Ang sakit, hindi lang ng mga sugat sa kanyang katawan, kundi ang sugat sa kanyang puso. Pinilit niyang bumangon. Ang bawat galaw ay pahirap, ngunit kailangan niyang umalis doon. Kailangan niyang lumayo sa bahay na naging piitan niya, sa lalaking minsan niyang minahal na ngayon ay isa ng halimaw. Naglakad siya ng walang direksyon, ang mga mata ay nanlalabo sa luha at sa dilim. Pakiramdam niya ay isa siyang kaluluwang ligaw, nawawala at walang pupuntahan. Maraming tao ang dumaan, ngunit wala ni isa man ang tumulong. Ang iba ay umiiwas ng tingin, ang iba na may nagbubulungan. Kawawa naman, narinig niyang bulong ng isang babae. Mukhang galing sa gulo, sabi naman ng kasama nito. Napakagatlabi si Carmela. Nahihihiya siya, nanginginig siya. Ngunit higit sa lahat, gutom siya at pagod na pagod. Sa isang sulok ng kalye, nakita niya ang isang matandang babae na nagtitinda ng kakanin, nakasilong sa ilalim ng maliit na payong. May kaunting ilaw na nagmumula sa lamparan nito. Nag-aalangan si Carmela, ngunit ang gutom ay mas malakas kaysa sa hiya. Manang, may pagkain po ba kayo riyan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingala ang matanda. Ang kanyang matay malumanay. Nakikita niya ang kalagayan ni Carmela. Ang basang-basa nitong damit, ang mga pasa sa mukha, at ang mga luha sa mga mata. Ay ineng, halika rito. Sumilong ka muna, sabi ng matanda. Ano ang nangyari sa'yo? Hindi na napigilan ni Carmela ang kanyang luha. Umupo siya sa tabi ng matanda at doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit at pagod. Kinuha niya po ang lahat, pati ang pag-asa ko. Hikbi ni Carmela. Hinaplos ng matanda ang kanyang likod. Hayaan mo, ineng, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang laban mo. Inabutan siya ng matanda ng isang pirasong puto at maliit na baso ng tubig. Kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas. Habang kumakain, naramdaman ni Carmela ang kaunting init na dumaloy sa kanyang katawan. Ang puto ay simple, ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Alam mo, ineng, sabi ng matanda, mayroon akong kakilala sa isang organisasyon na tumutulong sa mga babaeng tulad mo, sa mga nabiktima ng karahasan.
Gusto mo bang sumama sa akin bukas? Nag-aalangan si Carmela. Natatakot siya. Pero ang pag-asa, kahit maliit, ay sumisilay sa kanyang puso. Talaga po? Oo. Ineng, dun, makakahanap ka ng kanlungan at tulong. Huwag kang matakot. Sagot ng matanda. Ngumiti. Kinabukasan, kasama ang matanda na nagpakilalang Aling Nena, nagpunta si Carmela sa isang lugar na hindi niya akalaing makikita niya. Ito ay isang bahay na mukhang ordinaryo, ngunit sa loob nito ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ito ang bahay tuluyan ng mga kababaihan. Nag-aalangan si Carmela sa bawat hakbang, ngunit ang nangiti ng mga babaeng sumalubong sa kanila ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pinaupo siya sa isang malambot na sofa. May isang babae na lumapit sa kanya, may ngiti sa mga labi. Magandang umaga, ako si Kathy. Welcome sa bahay tuluyan, sabi ng babae. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo at kung ano ang nangyari? Carmela Mendoza po. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagiging tagalinis, sa pagmamalupit ni Mando, hanggang sa pagkakapanalo sa loto at ang pagtataboy sa kanya. Habang nagkukwento, nakita ni Carmela ang isang babae na lumabas mula sa isang opisina. Matangkad, matikas, at may matalim na tingin sa mga mata. Nakasuot siya ng corporate attire at ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa. Ito si Attorney Sofia de la Cruz. Nilapitan ni Sofia si Carmela. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may pag-aalala. Sino ang kausap ni Kathy? Tanong niya. Si Carmela po at Attorney de la Cruz. May matindi po siyang pinagdaanan. Sagot ni Kathy. Lumapit si Sofia kay Carmela at umupo sa harap niya. Tinitigan niya si Carmela sa mga mata. Carmela, ako si Attorney Sofia de la Cruz. Narinig ko ang bahagi ng kwento mo. Gusto ko sanang malaman ang buong detalye. Alam kong mahirap, pero kailangan mong maging matapang. Kaya mo yan. Ang mga salita ni Sofia ay parang baluti, na unti-unting bumabalot sa puso ni Carmela. Mayroon siyang naramdamang kakaiba sa babaeng ito. Isang kakaibang lakas na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ang tiwala at pag-asa ay dahan-dahang sumibol. Sige po, Attorney Sofia, sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig tulad kanina. Handa po akong ikwento ang lahat. Napakunot ang noo ni Sofia. Akin na ang pangalan ng asawa mo, Carmela, at ang lahat ng detalye tungkol sa lotto ticket na yon. Habang nagkukwento si Carmela, isinusulat ni Sofia ang bawat detalye sa kanyang notebook. Ang bawat pangalan, petsa at insidente. Nang matapos si Carmela, isinara ni Sofia ang notebook. Hindi ka nag-iisa, Carmela. Haharapin natin yan, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Haharapin natin si Mando. Ipaglalaban natin ang karapatan mo. Para kay Carmela, ang mga salitang yon ay hindi lang pangako. Ito ay isang pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, naroon pa rin ang takot. Ang takot na harapin si Mando. Ang takot sa mga posibleng mangyari. Ang laban ay magsisimula pa lamang. Ito ay magiging mahaba at napakahirap. Ngunit ngayon, alam niyang may kakampi na siya. Isang linggo ang lumipas mula nang dumating si Carmela sa bahay tuluyan. Araw-araw, sinisikap niyang kalimutan ang nangyari. Ngunit ang imahe ni Mando, ang kanyang mga sigaw, at ang sakit ng bawat hampas ay nakaukit pa rin sa kanyang isip. Habang naglilinis siya ng mga plato sa kusina ng bahay tuluyan, narinig niya ang ingay mula sa sala. May bukas na TV. Karaniwan, iniiwasan niya ang panunood ng balita dahil madalas itong puno ng karahasan at kalungkutan na nagpapaalala lang sa kanya ng sarili niyang sitwasyon. Ngunit isang pamilyar na pangalan ang umalingaw-ngaw. Nagpapakasasa sa kayamanan si Armando Reyes, ang bagong milyonaryo,
mula sa isang probinsya sa Timog Luzon. Nanindig ang balahibo ni Carmela. Dahan-dahan siyang lumapit sa sala. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya sa TV si Mando. Nakangiti, suot ang mamahaling damit, nakasakay sa isang bagong sasakyan at napapaligiran ng mga babae. Nasa isang engrandeng party ito. Ayon sa mga balita, ang biglaang pagyaman ni Ginoong Reyes ay nagdulot ng inggit sa kanyang dating asawa, si Carmela Mendoza, na di umano'y nanghihingi pa rin ng sustento sa kabila ng paghihiwalay nila. At ano ang masasabi niyo tungkol sa mga alegasyon ng kanyang dating asawa? Tanong ng reporter. Ngumiti si Mando, ang nangiting puno ng panlilinlang. Si Carmela? Kawawang babae. Sinisiraan niya lang ako dahil bitter siya na iniwan ko na siya. Matagal na kaming hiwalay. Matagal na siyang naghahanap ng paraan para makakuha ng pera sa akin. Siguro ay inggit lang siya dahil ako ang sinwerte sa buhay. Napakuyom ang mga kamao ni Carmela. Ang kanyang dugo ay kumulo sa galit. Hindi niya akalaing magagawa ni Mando na siraan siya ng ganoon. Nagpatuloy ang pag-i-interview at ipinakita ang isang lumang litrato ni Carmela na mukhang pagod at gusgusin kumpara sa malusog at nagniningning na imahe ni Mando. Dito po tayo magtatapos. Nagpapakasasa si Ginoong Reyes sa kanyang newfound wealth habang ang dating asawa niya ay abangan ang susunod na kabanata ng kanilang hiwalayan. Sabi ng reporter, pagkatapos ng balita, bumalik ang ingay ng mga tawanan sa bahay. Ngunit kay Carmela, ang ingay ay nabalutan ng galit at sakit. Para siyang tinusok ng libu-libong karayom. Ang sakit ng pagtataksil at ang kahihiyan ay umapaw sa kanyang puso. Nang gabing iyon, dumating si Sofia. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Carmela. Nakita mo ba ang balita, Carmela? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumango si Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano niya nagawa iyon, Attorney Sofia? Siniraan niya ako. Sinabi niyang, ako ang may kasalanan. Ako ang masama. Alam kong masakit, Carmela. Pero tandaan mo, iyan ang taktika ng mga taong may kasalanan. Ang baligtarin ng sitwasyon. Paliwanag ni Sofia. Sa korte, hindi ang TV ang maghuhusga. Ang ebidensya ang pagbabasehan. Pero wala tayong ebidensya, Attorney Sofia. Sabi ni Carmela, ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting nauubos. Alam kong wala akong pambayad sa'yo at alam kong kaya niyang bayaran ang sino mang gusto niya. Napangiti si Sofia, isang ngiting hindi nakakakita ng pagkabigo. Huwag kang mag-alala sa bayad, Carmela. Ginagawa ko ito hindi para sa pera, kundi para sa katarungan. Sa mga babaeng tulad mo na biktima ng karahasan. At tungkol sa ebidensya, hindi pa tayo tapos. Kinabukasan sinimulan ni Sofia ang masusing investigasyon. Sinubukan niyang lapitan ang mga dating kapitbahay at kasamahan ni Mando. Ngunit lahat sila ay tumanggi, takot na madamay. Ang ilan ay binayaran na rin ni Mando para manahimik. Kailangan nating mag-ingat, Carmela. Sabi ni Sofia, alam kong malakas si Mando. May mga koneksyon siya. Kailangan nating maging mas matalino at mas maparaan. Isang hapon, habang naghahanap si Sofia ng impormasyon sa internet, nakita niya ang isang lumang artikulo tungkol sa isang malaking scam na kinasasangkutan ng isang lokal na politiko. Ang pangalan ng politiko ay pamilyar. At ang pangalan ng isa sa mga kasabwat nito ay Armando Reyes. Pinrint ni Sofia ang artikulo at ipinakita kay Carmela. Kilala mo ba to, Carmela? Tanong ni Sofia habang itinuturo ang larawan ni Mando sa tabi ng isang lalaking nakagapos. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Si Mando yan, Attorney Sofia. Pero ano yan? Ito ang nakaraan ni Mando na pilit niyang tinatago. Paliwanag ni Sofia. Mukhang may pinagkakautangan siya o may mga ilegal na transaksyon na kinasasangkutan niya bago pa siya yumaman. Maaring ang perang napanalunan niya sa loto
ay gagamitin niya para takasan ang mga kaso niya o bayaran ang mga utang niya sa mga kaibigan niya. Nanginginig ang mga kamay ni Carmela. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng takot. Hindi lang pala simpleng pagmamalupit ang ginawa ni Mando, kundi mas malalim at mas delikadong bagay. Nariyan pa rin ang imahe ni Mando na nakangisi sa TV, nagpapakasasa sa kanyang kayamanan, habang siya ay nanatili sa dilim. Pero Attorney Sofia, delikado yan, bulong ni Carmela. Alam ko, Carmela, pero ito ang ating sandata. Sagot ni Sofia, ang kanyang mga mata ay matalas. Ito ang magpapatunay na hindi ikaw ang masama, na siya ang may itinatago. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nag-iwan si Sofia ng ilang dokumento kay Carmela. Basahin mo ito. Kailangan mong maintindihan ang buong kwento. Bumalik ako bukas. Pinilit ni Carmela na basahin ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng mas madilim na lihim ni Mando. Naging malinaw sa kanya na ang perang napanalunan nila ay hindi lang gagamitin para sa luho, kundi para takasan ang mas malaking kaso. Napahinto siya sa isang larawan ni Mando, kasama ang isang grupo ng mga lalaking may tattoos, nakangisi at may mga baril. Mukhang mga miyembro sila ng isang gang. Biglang bumukas ang pinto. Si Kathy ang pumasok, nakangiti. Carmela, mayroon kang bisita. Nagulat si Carmela. Sino naman kaya? Wala siyang inaasahan. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad. May matigas na mukha ngunit may malumanay na mga mata. Nagulat si Carmela nang makita siya. Ito ang taong nakita niya sa balita. Ang taong kasama ni Mando sa larawan. Isa sa mga kasabwat. Magandang gabi, Carmela, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay mababa. Ako si Mang Tonyo. Kailangan nating mag-usap. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ang takot ay muling bumalik. Ano ang gusto niya? Bakit siya narito? Ito ba ay banta? Ang pagpasok ni Mang Tonyo ay parang malamig na hangin na biglang humihip sa loob ng bahay tuluyan. Nakatayo siya sa harapan ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay mataman, ngunit hindi naman nito ipinapakita ang anumang galit. Ngunit ang imahe niya sa larawan, kasama si Mando, at ang mga baril ay sariwang-sariwa pa rin sa isip ni Carmela. Mang Tonyo? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Tumingin si Mang Tonyo kay Kathy na agad namang naintindihan ang sitwasyon at dahan-dahang lumabas, isinara ang pinto. Huwag kang matakot, Carmela, sabi ni Mang Tonyo. Umupo sa silya sa tapat niya. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako para magpaliwanag. Nag-aalangan si Carmela. Hindi niya alam kung dapat siyang magtiwala. Ang buong buhay niya ay puno ng pagtataksil at karahasan. Alam ko na nakita mo ang larawan ko kasama si Mando. Patuloy ni Mang Tonyo. Oo, kasama ako sa dati niyang mga kaibigan. Kasama ako sa mga taong niloloko niya. At alam ko ang lahat ng baho niya. Bahoho? Ulit ni Carmela. Ang mga iligal na transaksyon niya. Ang mga utang niya sa mga delikadong tao. Ang mga plano niya. Narinig ko ang lahat ng yan. Paliwanag ni Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay seryoso. At nakita ko rin kung paano kanya tratuhin. Nagtataka si Carmela. Bakit niya sinasabi ang lahat ng ito? Napakasama ni Mando, Carmela. Sabi ni Mang Tonyo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Carmela ang tunay na galit sa mga mata nito. Hindi lang ikaw ang biktima niya. Marami kaming niloko niya iya. Nangako siya ng mga kung ano-ano. Pero nangyari, iniwan niya kaming lahat sa ere. Nagsimula si Mando sa mga ilegal na sugal. At nung nanalo siya sa loto, hindi niya ginamit ang pera para bayaran ang utang niya sa amin. Sa halip nagpakasasa siya at tumakas. Kaya kayo narito? Tanong ni Carmela. Para balikan siya. Umiling si Mang Tonyo. Hindi.
Hindi ako pumupunta rito para sa kanya. Narito ako para sa katarungan. Ang katulad ni Mando ay hindi dapat magtagumpay. At nakita ko sa mga mata mo ang katatagan, ang lakas na wala sa amin. Kaya ako nandito para tumulong. Nag-aalangan pa rin si Carmela. Paano kayo makakatulong? May mga impormasyon ako, Carmela. Mga detalye tungkol sa mga pinagtataguan niya, sa mga transaksyon niya, at sa mga taong kasama niya. Sabi ni Mang Tonyo, kaya kong maging saksi. Kaya kong patunayan ang lahat ng sinasabi mo. Nabigla si Carmela. Ito ang kailangan niya. Isang tao na kayang magpatunay sa kanyang mga sinasabi. Isang tao na may alam tungkol sa madilim na mundo ni Mando. Pero, hindi ba delikado yan para sa inyo? Tanong ni Carmela. Tumango si Mang Tonyo. Oo, delikado. Pero mas delikado kung hahayaan ko lang ang katulad ni Mando na maghari. Sa totoo lang, meron na akong contact sa National Bureau of Investigation, NBI. Sila mismo ang humahanap sa kanya, pero hindi sapat ang mga ebidensya nila. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Carmela. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Hindi lang siya ang nag-iisa. Mayroon pa palang mga tao na handang lumaban para sa katarungan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla nang makita si Mang Tonyo. Mang Tonyo? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay matalim. Ano ang ginagawa mo rito? Nakatayo si Sofia sa gitna ng silid. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, maliban sa pagiging alerto at nag-iingat. Mula sa kanyang mga research, alam niya kung sino si Mang Tonyo at ang kanyang koneksyon sa mga ilegal na gawain. Attorney Sofia, bati ni Mang Tonyo, tumayo at yumuko ng bahagya bilang respeto. Narito ako para tumulong kay Carmela. Tumulong? Ulit ni Sofia, ang kanyang tinig ay may pagdududa. O para magkaroon ng sarili mong agenda laban kay Mando? Nagkatinginan sina Carmela at Sofia. Hindi maintindihan ni Carmela ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nauunawaan ko ang pagdududa mo, Attorney Sofia, sabi ni Mang Tonyo kalmado. Pero sa pagkakataong ito, pareho tayo ng layunin. Ang pabagsakin si Mando. At isa pa, may alam ako na mas makakatulong sa inyo kaysa sa akala mo. Ipinakita ni Mang Tonyo ang isang lumang sobre. Binuksan niya ito at ipinakita ang laman. Isang lumang diary na may nakasulat na Mga Lihim ni Mando. Ito ay diary ng dating kasintahan ni Mando na iniwan niya matapos niyang magyaman. Narinig ko na maraming sikreto si Mando sa loob nito, lalo na ang mga detalye ng kanyang mga ilegal na transaksyon at ang pagpaplano niya na takasan ang mga kaso niya. At alam ko na pati ang tungkol sa lotto ticket na yon ay nakasulat din dito. Nanlaki ang mga mata ni Carmela at Sofia. Isang diary? Ito ang magiging pinakamalakas nilang ebidensya. Kinuha ni Sofia ang diary mula kay Mang Tonyo. Binuksan niya ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay matalim. Kung ano man ang motibo mo, Mang Tonyo, sabi ni Sofia habang nakatingin sa diary. Salamat. Pero sa oras na ito, ang lahat ng impormasyon ay dadaan sa akin. Tumango si Mang Tonyo. Walang problema, Attorney Sofia. Alam kong magagamit mo ito ng maayos. Ang gusto ko lang ay makita si Mando na bumagsak at makita si Carmela na makabangon. Ngumiti si Mang Tonyo kay Carmela. Ang ngiting iyon ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa puso ni Carmela. Hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, maagang dumating si Sofia sa bahay tuluyan. Kasama niya si Marco de la Vega. Carmela, nais kong ipakilala sa iyo si Marco de la Vega. Sabi ni Sofia. Siya ang nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol kay Mang Tonyo. Siya ang nagbigay ng diary na ito. Nagulat si Carmela. Si Marco? Ang lalaking yon na nakita niya sa TV? Ang lalaking galing sa isang maimpluwensyang pamilya. Hindi niya akalaing may kinalaman siya sa lahat ng ito.
Magandang umaga, Carmela. Bati ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay. Narinig ko ang kwento mo. Gusto kitang tulungan. Tinitigan ni Carmela si Marco. Mayroong isang bagay sa mga mata niya na nagpakita ng malalim na kalungkutan, ngunit mayroon ding determinasyon. Salamat, Marco, sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay mahina. Ngumiti si Marco. Walang anuman. Ang lahat ay may karapatan sa katarungan. At sa palagay ko, may alam ako tungkol sa isang mas malaking sindikato na may koneksyon kay Mando. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Mas malaki pa? Oo, sabi ni Marco. At sa palagay ko, ito ang magpapabagsak kay Mando ng tuluyan. Bumalik ang takot sa puso ni Carmela. Ang laban na ito ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Mayroong si Sofia, si Mang Tonyo, at ngayon, si Marco. Ang balita tungkol sa diary at ang mga revelasyon ni Mang Tonyo ay parang bombang sumabog sa mundo ni Carmela. Ngayon, sa pagdating pa ni Marco de la Vega, naging malinaw na ang laban niya ay hindi na lang tungkol sa lotto ticket at sa pang-aabuso ni Mando. Ito ay konektado sa isang mas malaking, mas madilim na mundo. Sa loob ng opisina ni Sofia sa bahay tuluyan, nakaupo si Carmela sa isang tabi, tahimik na nakikinig habang nagpapalitan ng impormasyon sina Sofia, Marco at Mang Tonyo. Ang diary na nakuha kay Mang Tonyo ay nakalatag sa mesa, bukas sa isang pahina na nagdedetalye ng mga transaksyon ni Mando sa isang sindikato ng droga. Ayon dito sa diary, paliwanag ni Sofia, ang kanyang matay matalim habang binabasa ang nakasulat. Ginagamit ni Mando ang isang bahagi ng kanyang mga panalo sa loto para linisin ang mga pera ng sindikato, kapalit ng proteksyon at mas maraming koneksyon. Ito ang dahilan kung bakit nag-iba ang ugali niya ng biglaan. Sabi ni Mang Tonyo, nagkaroon siya ng kumpiyansa at nagkaroon siya ng koneksyon sa mga taong hindi dapat pagtiwalaan. Ginagamit niya ang mga ito para takutin ang sino man na hahadlang sa kanya. Tumingin si Marco kay Carmela. Kaya Carmela, ang buhay mo ay hindi lang delikado kay Mando. Delikado ka rin sa mga taong pinoprotektahan niya. Kailangan nating maging maingat. Kinilabutan si Carmela. Hindi niya akalaing ganoon kalalim ang pinasok ni Mando. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang pala siya ang biktima ni Mando, kundi pati na rin ang ibang tao na hindi niya kilala. At ngayon, siya mismo ay nasa panganib. Ano po ang gagawin natin, Attorney Sophie? Tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating kumuha ng mas maraming ebidensya, sagot ni Sofia. Ang diary ay isang magandang panimula, pero kailangan natin ng mga konkretong patunay, mga resibo, bank accounts, o kahit mga testimonya mula sa mga biktima ng sindikato. Ako na ang bahala dyan, sabi ni Marco. Mayroon akong mga koneksyon na maaaring makatulong sa paghahanap ng mga impormasyong yan. Pero, kailangan nating maging lihim. Ang mga taong ito ay hindi nagpapatawad. At paano naman si Mando? Tanong ni Carmela. Patuloy siyang nagpapakasasa sa labas habang kami ay nagtatago. Huwag kang mag-alala, Carmela, sabi ni Sofia. Ang lahat ng ito ay may tamang panahon. Darating ang araw na babagsak si Mando. Ang mahalaga ay manatili kang matatag at huwag kang susuko. Sa loob ng sumunod na mga araw, naging abala sina Sofia at Marco sa paghahanap ng mga ebidensya. Madalas silang umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi. Si Carmela naman ay nanatili sa bahay tuluyan, sa ilalim ng proteksyon. Ngunit ang pakiramdam niya ay para siyang isang bilanggo, nakakulong sa takot at pangamba. Isang gabi, habang nag-iisa si Carmela sa silid, nakita niya ang isang lumang larawan sa ilalim ng kanyang kama. Ito ay larawan niya at ni Mando. Noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon. Nakangiti sila. Masaya. Ang mga mata ni Mando ay puno ng pagmamahal.
Napakagatlabi si Carmela. Noon, akala niya ay nahanap na niya ang kanyang forever. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay isa ng bangungot. Ang taong minsan niyang minahal ay nagbago. Naging halimaw. Hindi na niya maintindihan kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito. Kung nanalo sila sa loto, dapat ay masaya sila. Dapat ay magkasama sila. Ngunit ang pera ay nagdulot lang ng kasakiman at sakit. Biglang may kumatok sa pintuan. Napatayo si Carmela. Ang puso ay kumabog ng malakas. Baka si Mando? Baka ang mga tao ng sindikato? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Si Marco ang nasa labas. May hawak na maliit na paper bag. "Gising ka pa pala, Carmela," sabi ni Marco. Ngumiti. "May dala akong kape at tinapay. Mukhang hindi ka pa natutulog." Umupo si Carmela sa sofa at umupo rin si Marco sa tapat niya. Inabot niya ang kape at tinapay. "Salamat, Marco," sabi ni Carmela. "Wala iyon," sagot ni Marco. "Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero kailangan mong maging matatag para sa sarili mo." "Paano kung hindi ko na kaya, Marco?" tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "Paano kung hindi ko na kayang labanan pa si Mando?" Tinitigan ni Marco si Carmela sa mga mata. "Kaya mo, Carmela. Nakikita ko ang lakas sa'yo. Ang lakas na wala sa maraming tao. Ang lakas na magpapatunay na ang pagmamahal at katarungan ay mas matimbang kaysa sa kasakiman." Nagulat si Carmela sa mga salita ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Marco. Ang lalaking ito ay may kakaibang kapayapaan. "Naranasan ko rin ang mawalan, Carmela," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malungkot. "Nawalan ako ng mahal sa buhay dahil sa kawalan ng katarungan. Kaya, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo." Nanlaki ang mga mata ni Carmela. "Salamat, Marco." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagring ang cellphone ni Marco. Sinagot niya ito at naging seryoso ang kanyang mukha. "Nasaan sila?" tanong ni Marco. "Sigurado ka ba?" Pagkatapos ng tawag, tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Carmela, kailangan kong umalis," sabi ni Marco. "Mayroon kaming impormasyon. Mukhang may pinaplano si Mando. Mayroon siyang isang lugar na ginagamit para sa mga transaksyon niya at kailangan nating makakuha ng ebidensya doon." "Delikado po ba?" tanong ni Carmela. "Oo, delikado," sagot ni Marco. "Pero kailangan nating gawin ito para kay Mando." Tumingin si Marco kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Huwag kang mag-alala, Carmela. Babalik ako. At sa pagbalik ko, may dala na akong mga balita na magpapabagsak kay Mando." Umalis si Marco. Iniwan si Carmela na nag-iisa sa silid. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alam niyang may panganib na naghihintay kay Marco. At alam din niyang ang laban na ito ay magiging mas matindi kaysa sa inaakala niya. Napakagatlabi si Carmela. Nakita niya sa TV ang mga balita tungkol kay Mando. Narinig niya ang mga paninira nito. Ngayon, nakita niya ang sarili niya na nakaupo sa isang madilim na silid, naghihintay ng balita mula sa isang taong hindi niya pa masyadong kilala, ngunit nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Biglang may kumatok sa pintuan. "Carmela, mayroon kang bisita," sabi ni Kathy. Ang kanyang boses ay malumanay. Isang matandang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng bestida at may bit-bit na basket ng prutas. "Magandang gabi, Carmela," sabi ng matanda. "Ako si Aling Flor. Narinig ko ang kwento mo sa balita. Gusto kong tulungan ka." Nagulat si Carmela. Isa na namang tao? Sino si Aling Flor? At paano siya makakatulong? Ngumiti si Aling Flor. "Nakita ko si Mando. Mayroong isang bagay na kakaiba sa kanya. At sa palagay ko, may alam ako tungkol sa isang bagay
na pilit niyang tinatago. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Isang bagong testigo? Isang bagong ebidensya? Ito ba ang magiging susi sa pagpapabagsak kay Mando? Ano po iyon? Tanong ni Carmela. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ngumiti si Aling Flor. Mayroong isang bagay na kinuha ni Mando sa bahay ninyo. Isang maliit na kahon. At sa palagay ko, iyon ang susi sa lahat ng kasinungalingan niya. Ang pagdating ni Aling Flor at ang kanyang misteryosong pahayag tungkol sa maliit na kahon ay nagdagdag ng panibagong layer ng kaba sa puso ni Carmela. Sino si Aling Flor? At anong koneksyon niya sa mga lihim ni Mando? Anong kahon po ang sinasabi ninyo, Aling Flor? Tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Nagtataka siya kung bakit ngayon lang lumitaw ang impormasyong ito. Umupo si Aling Flor sa tabi ni Carmela. Ang kanyang mukha ay seryoso. Matagal na akong kapitbahay ninyo, Carmela. Nakita ko ang lahat. Ang pagmamalupit ni Mando at ang kabaitan mo. Nang umalis ka sa bahay ninyo, nakita ko si Mando na nagmamadali. May bitbit siyang isang maliit na kahon. Hindi ko lang pinansin noon, akala ko personal na gamit niya. Pero nang marinig ko ang balita, napagtanto ko na maaring may kinalaman iyon sa mga pinagtataguan niya. Anong itsura po ng kahon? Tanong ni Carmela. Kulay kahoy, may lumang disenyo at may maliit na kandado. Paliwanag ni Aling Flor. Nakita ko rin si Mando na minsan ay may inilalagay at kinukuha sa kahon na yon. Mukhang mahalaga. Napaisip si Carmela, hindi niya matandaan ang ganoong kahon sa bahay nila. O baka naman nakatago lang yon. Mayroon bang lihim na itinatago si Mando na hindi niya alam? Salamat, Aling Flor, sabi ni Carmela. Kailangan kong sabihin ito kay Attorney Sofia. Kinabukasan maagang dumating si Sofia. Sinabi ni Carmela sa kanya ang lahat ng sinabi ni Aling Flor. Nagningning ang mga mata ni Sofia. Isang kahon? Ulit ni Sofia. Ang kanyang isip ay agad na nagtatrabaho. Iyon ang susi. Ang lahat ng importanteng dokumento o ebidensya ay madalas na itinatago sa isang ligtas na lugar. Maaring iyon ang hinahanap natin. Ngunit paano nila makukuha ang kahon na yon? Kailangan nating bumalik sa bahay ninyo, Carmela, sabi ni Sofia. Kailangan nating hanapin ang kahon na yon. Pero Attorney Sofia, delikado po, sabi ni Carmela. Baka naroroon si Mando. Kaya nga kailangan nating magplano, sagot ni Sofia. Hindi tayo basta-basta pupunta doon. Maghihintay tayo ng tamang pagkakataon. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, dumating ang tawag mula kay Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Attorney Sofia, Carmela, sabi ni Marco. Mayroon akong masamang balita. Mayroon tayong isang testigo na dapat sanang magpapatunay ng mga ilegal na transaksyon ni Mando. Pero, nawawala siya. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Nawawala? Oo, sagot ni Marco. Pinaghihinalaan naming kinidnap siya ng mga tauhan ni Mando. Mukhang nalaman niya na mayroon kaming witness. Dinig na dinig ni Carmela ang pagkabigo sa boses ni Marco. Unti-unting nawawala ang kanilang mga hawak na ebidensya. Ang pagkawala ng testigo ay isang malaking dagok sa kanilang kaso. Kailangan nating mag-ingat, Carmela, sabi ni Sofia. Alam kong gagawin ni Mando ang lahat para manatili siyang malaya, pati ang pagpapatahimik sa sino mang hahadlang sa kanya. Sa loob ng sumunod na araw, naging tahimik ang bahay tuluyan. Lahat sila ay nag-aalala. Ang pagkawala ng testigo ay nagbigay ng malaking takot sa kanila. Alam nilang si Mando ay may kakayahang gawin ang lahat ng ito. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Carmela, biglang lumabas ang balita sa TV. Isang dating empleyado ng isang kilalang kumpanya na kinilalang si Ginoong Jose Dizon ang natagpo ang patay sa isang liblib na lugar. Pinaghihinalaan ng pulisya na may foul play ang pagkamatay nito. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Si Jose Dizon, hindi ba't siya ang testigo na nawawala?
Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Pinatay si Jose Dizon. Ang taong magpapatunay ng mga krimen ni Mando ay patay na. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? Dumating si Sofia, ang kanyang mukha ay seryoso. Narinig mo na ba, Carmela? Tumango si Carmela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Jose Dizon. Siya yun, di ba? Oo, Carmela. Sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Sinikap naming hanapin siya, ngunit huli na kami. Niyakap ni Sofia si Carmela. Naramdaman ni Carmela ang pagkabigo. Ang kanilang laban ay tila walang katapusan. Ang lahat ng kanilang pinaghihirapan ay tila nawawala sa isang iglap. Ano na po ngayon, Attorney Sofia? Tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Wala na tayong testigo. Paano na natin mapapatunayan ang lahat? Napabuntong hininga si Sofia. Hindi ko alam, Carmela. Ngunit hindi tayo susuko. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakamit ang katarungan. Sa gitna ng kanilang kalungkutan, dumating si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi ko ito palalampasin, Attorney Sofia, sabi ni Marco. Kailangan nating gawin ang lahat para mapabagsak si Mando. Ito na ang huling laban. Pero paano, Marco? Tanong ni Carmela. Wala na tayong ebidensya. Wala na tayong testigo. Tiningnan ni Marco si Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Mayroon pa tayong pag-asa, Carmela. Ang kahon. Kailangan nating makita ang kahon na yon. Alam kong nandoon ang lahat ng ebidensya na magpapabagsak kay Mando. Ngunit paano sila makakabalik sa bahay ni Mando nang ligtas? At paano nila makukuha ang kahon na yon? Kailangan nating magpanggap, Carmela, sabi ni Sofia. Kailangan nating kumbinsihin si Mando na wala na tayong balak magpatuloy sa kaso. Na sumuko ka na para hindi siya maghinala. Pero, paano? Tanong ni Carmela. Kailangan mong magkunwari na ikaw ay mahina, na ikaw ay sugatan, na ikaw ay desperada. Paliwanag ni Sofia. Kailangan mong ipakita kay Mando na wala ka ng pag-asa para mapaniwala siya na panalo na siya. Napaisip si Carmela. Kaya niya bang gawin iyon? Kaya niya bang magkunwari sa harap ng taong nagpahamak sa kanya? Gagawin ko, Attorney Sofia, sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat para makamit ang katarungan, hindi lang para sa akin, kundi para na rin kay Jose Dizon at para sa lahat ng biktima ni Mando. Sa loob ng sumunod na araw, sinimulan nilang ipatupad ang plano. Nagpakalat si Sofia ng mga balita na sumuko na si Carmela, na tinanggal na niya ang kanyang kaso laban kay Mando. Inaasahan nilang ang balitang ito ay makakarating kay Mando at magpapababa sa kanyang pagiging alerto. Isang gabi, habang naglalakad si Carmela sa gilid ng bahay tuluyan, nakita niya si Mando sa malayo. Nakatayo ito sa labas ng bahay, nakatingin sa kanya, nakangisi. Napakuyom ang mga kamao ni Carmela. Ito na ang tamang panahon. Nilapitan ni Carmela si Mando. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Mando, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Sumuko na ako. Wala na akong laban. Ibibigay ko na ang lahat sa'yo. Ngumisi si Mando. Aha, alam ko na mangyayari ito. Ang lakas-lakas mo noong una, akala mo kung sino ka. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Kawawang Carmela. Niyuko ni Carmela ang kanyang ulo. Kunwari ay nahihiya. Oo, Mando. Tama ka. Wala na akong laban. Hayaan mo na lang akong magsimula ulit. Wala na akong hihingin sa'yo. Ngumisi si Mando. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Magaling. Yan ang tama. Umalis ka na sa buhay ko at huwag kang magpapakita sa akin ulit. Pagkatapos noon, umalis si Mando. Naiwan si Carmela na nag-iisa. Nakita niya ang kanyang sarili na umiiyak.
Ngunit sa loob ng kanyang puso, naroon ang isang matinding apoy ng determinasyon. Nagtagumpay sila sa unang bahagi ng plano. Napaniwala nila si Mando na sumuko na siya. Ngayon, ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap, ang pagkuha sa kahon. Pagbalik ni Carmela sa loob, nakita niya si Sofia at Marco na naghihintay sa kanya. "Magaling, Carmela," sabi ni Sofia. "Napaniwala mo siya. Ngayon, handa ka na ba sa susunod na hakbang?" Tumango si Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Opo, Attorney Sofia, handa na ako." Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, naroon pa rin ang takot. Ang takot na harapin si Mando. Ang takot na malaman kung ano ang laman ng kahon na yon. Ang takot na malaman kung ano ang magiging kapalaran niya sa huling laban na ito. Ang biglaang pagkawala ng kuryente ay nagpalutang ng mas matinding kaba sa lahat. Sinabayan pa ng papalapit na sirena ng pulisya na lalong nagpakaba kay Carmela. Humawak siya kay Sofia. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Anong nangyayari, Attorney Sofia?" tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Huwag kang mag-alala, Carmela," sagot ni Sofia. Sinusubukang manatiling kalmado, ngunit ang tensyon ay mababasa rin sa kanyang mukha. "Hindi ko alam. Manatili lang tayo dito." Ngunit huli na, ang tunog ng sirena ay tumigil sa mismong harapan ng bahay tuluyan. Narinig nila ang malakas na katok sa pintuan. "Buksan ang pinto! Pulis ito!" Nagkatinginan sina Sofia at Marco. Mukhang mayroong isang bagay na hindi nila inaasahan. Dahan-dahan, binuksan ni Kathy ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Kasama nila si Mando na nakangisi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. "Ayan sila, Hepe! Ayan ang mga kriminal!" Sigaw ni Mando. Itinuro sina Carmela, Sofia at Marco. "Sila ang nagnakaw ng pera ko. Sila ang may pakana sa lahat ng ito." Nanlaki ang mga mata ni Carmela. "Mando, ano ang ginagawa mo?" Ako ang may ginagawa. Ikaw, Carmela. Ikaw ang may ginagawa." Sigaw ni Mando. "Ayon sa mga investigasyon ko, ang lotto ticket ay ninakaw mo sa akin at mayroon ka pang mga kasama na tumutulong sa'yo para linisin ang pangalan mo." "Ano ang sinasabi mo, Mando?" Sigaw ni Sofia. "Walang katotohanan ang mga yan." "Oh, talaga ba, Attorney Sofia?" Ngumisi si Mando. "Mayroon akong ebidensya, mayroon akong mga witness, at mayroon akong mga dokumento na magpapatunay na kayo ang may kasalanan." Nagulat sina Sofia at Carmela. Ebidensya? Witness? Dokumento? Kailan niya nakuha ang lahat ng yon? "Inaresto ko na ang mga taong ito, Hepe!" Sigaw ni Mando sa pulis. "Sila ang nagtatago ng aking mga ninakaw na gamit at sila ang nagkakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa akin." Lumapit ang isang pulis kina Carmela at Sofia. "Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa investigasyon." "Pero Hepe, wala po kaming ginagawang masama," sabi ni Sofia. "Kami ang biktima rito. Si Mando ang may kasalanan." "May warrant of arrest po kami para sa inyo, Attorney Sofia," sabi ng pulis. "Mayroong isang kaso ng estafa at pagnanakaw na isinampa laban sa inyo." Nanlaki ang mga mata ni Sofia. "Estafa? Pagnanakaw? Imposible!" Hinawakan ng pulis si Sofia. "At ikaw naman, Carmela Mendoza, meron kang kaso ng pagnanakaw ng lotto ticket." Naramdaman ni Carmela ang kanyang mga kamay na nanginginig. Ang lahat ng kanilang pinlano ay tila na baliktad. Siya ngayon ang kriminal. "Hindi po totoo yan," sigaw ni Carmela. "Si Mando po ang nagnakaw sa akin. Siya po ang nagnakaw ng pangarap ko." Ngumisi si Mando. "Ang drama mo, Carmela. Wala nang maniniwala sa'yo. Ngayon, makikita mo ang resulta ng pagiging matigas mo." Pinilit ni Marco na lumapit kina Carmela at Sofia, ngunit pinigilan siya ng isa pang pulis.
Huwag kang makialam, Ginoo. Sabi ng pulis, ito ay usaping pulisya. Hindi ito usaping pulisya. Ito ay usaping katarungan. Sigaw ni Marco. Si Mando ang may kasalanan dito. Siya ang nagtatago ng mga krimen. Ngumisi si Mando. Sino ka naman para sabihin ang mga yan? Isa ka rin sa mga kasabwat nila, di ba? Ang lalaking may koneksyon sa mga ilegal na transaksyon. Nabigla sina Carmela at Sofia. Koneksyon sa ilegal na transaksyon? Ano ang ibig sabihin ni Mando? Wala kang alam, Mando. Sigaw ni Marco. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. Oh, talaga ba? Ngumisi si Mando. Ang lalaking nagtatago ng kanyang madilim na nakaraan? Ang lalaking minsan nang naging bahagi ng isang sindikato? Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Sindikato? Si Marco? Hindi siya makapaniwala. Hinimok ng mga pulis si Carmela at Sofia na lumabas. Habang papalabas, nakita ni Carmela si Aling Flor sa isang sulok, nakatingin sa kanya ng may awa. Huwag kang mag-alala, Carmela, bulong ni Aling Flor. May plano pa rin ako. Ngunit ano ang planong yon? Nasa presinto na sila at mukhang si Mando ang nananalo. Sa presinto, kinulong si Carmela sa isang selda. Ang kanyang isip ay puno ng pagkalito. Ang lahat ng kanilang pinaghihirapan ay tila nawala sa isang iglap. Si Mando ay nagtagumpay. Maya-maya, dumating si Sofia. Nakakulong din siya sa isang selda sa tapat ni Carmela. Attorney Sofia, sabi ni Carmela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Talo na ba tayo? Umiling si Sofia. Hindi, Carmela. Hindi pa tayo talo. Ito ay bahagi ng plano ni Mando. Gusto niya tayong pahirapan. Gusto niya tayong sumuko. Pero paano niya nalaman ang lahat ng ito? Paano niya nagawang baliktarin ang sitwasyon? Tanong ni Carmela. Mayroon siyang tik-tik, paliwanag ni Sofia. Isang tao sa loob ng bahay tuluyan na nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Kaya niya nalaman ang lahat ng plano natin. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Tik-tik? Sino? Sino sa bahay tuluyan ang kayang gawin ng ganoon? Pero sino? Tanong ni Carmela. Napabuntong hininga si Sofia. Hindi ko pa alam, pero kailangan nating malaman. Siya ang dahilan kung bakit tayo naririto. Naglakad ang isang pulis sa harap ng mga selda. Attorney Sofia de la Cruz, mayroon kang bisita. Gusto kang kausapin ni Mr. Armando Reyes. Napakuyom ang mga kamao ni Sofia. Hindi ko siya kakausapin. Kailangan mong gawin, Attorney Sofia, sabi ng pulis. Kung hindi, mas lalo kang maghihirap dito. Pagkatapos noon, dinala si Sofia sa isang interrogation room. Iniwan si Carmela na nag-iisa sa kanyang selda, puno ng takot at pagkalito. Ano ang sinasabi ni Mando kay Sofia? At sino ang tiktik na yon? Habang nag-iisip si Carmela, biglang lumapit ang isang lalaki sa kanyang selda. Nakasuot ito ng suit at may dala siyang isang maliit na folder. Carmela Mendoza? Tanong ng lalaki. Tumango si Carmela. Ako si Attorney Ricardo Lim, sabi ng lalaki. Ako ang bagong abogado ni Mr. Armando. Mayroon akong proposal para sa iyo. Proposal? Ano naman kaya? Gusto ka naming bigyan ng pagkakataon na umamin sa iyong kasalanan, sabi ni Attorney Lim. Kung aamin ka na ninakaw mo ang lotto ticket at gagawin mo ang lahat ng gusto ni Mr. Reyes, magiging malaya ka at hindi ka na maghihirap pa. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ito ang pinakamalaking pagsubok sa kanya. Kung aamin siya, magiging malaya siya. Ngunit kung aamin siya, ibig sabihin ay susuko na siya. Susuko na siya sa lahat ng pinaglalaban niya. Hindi ko gagawin yan, sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko kukunin ang kasalanan na hindi ko ginawa at hindi ako susuko kay Mando. Ngumiti si Attorney Lim, o ganun ba? Kung ganoon, maghanda ka na para sa mas matinding laban. Dahil si Mr. Reyes ay hindi nagpapatawad at sa palagay ko,
Mayroon pa siyang isang sorpresa para sa'yo. Anong sorpresa? Tanong ni Carmela. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ngumisi si Attorney Lim. Hindi ka lang ang may kaso, Carmela. Mayroon ding kaso ang pamilya mo. Ang iyong mga kapatid, ang iyong mga magulang. Lahat sila ay masasangkot sa kaso mo. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ang pamilya niya, hindi niya akalaing idadamay ni Mando. Ang pamilya niya, hindi. Huwag mo silang idamay. Sigaw ni Carmela. Kung hindi ka aamin, Carmela, sabi ni Attorney Lim, lahat sila ay masasangkot at sila ang maghihirap sa huli. Ito ang pinakamalaking pagsubok kay Carmela. Ang kanyang sariling kalayaan, kapalit ng kalayaan ng kanyang pamilya. Ang ultimatum ni Attorney Lim ay tumagos sa buto ni Carmela, pamilya. Ang pamilya niyang malayo sa kanya, napilit niyang iniiwasan na madamay sa gulo niya, ngayon ay nasa bingit ng panganib dahil kay Mando. Ang galit ay nag-apoy sa kanyang dibdib, ngunit ang takot para sa mga mahal sa buhay ay mas nangingibabaw. Hindi niyo sila pwedeng idamay. Sigaw ni Carmela, humawak sa rehas ng selda. Kayang-kaya, Carmela. Ngumisi si Attorney Lim. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Alam mo naman kung gaano kalakas ang koneksyon ni Mr. Reyes. Kung hindi ka susunod sa gusto niya, sisiguraduhin niyang pati ang mga pinakamamahal mo ay malalagay sa peligro. Naramdaman ni Carmela ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa pagiging demonyo ni Mando. Ito na ang pinakamababang uri ng tao. Dinamay na niya ang inosenteng pamilya. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Pakiusap ni Carmela. Ang boses ay nanginginig. Mayroon kang isang oras, Carmela. Sabi ni Attorney Lim, tumingin sa kanyang relo. Pagkatapos niyan, kung hindi mo pa rin ako bibigyan ng sagot, itutuloy na namin ang pag-file ng kaso laban sa pamilya mo. Pagkatapos noon, umalis si Attorney Lim. Iniwan si Carmela na nag-iisa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ano ang gagawin niya? Kalayaan para sa kanya? O kalayaan para sa kanyang pamilya? Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Naisip niya ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid. Hindi niya sila kayang makita na maghihirap dahil sa kanya. Carmela, dinarinig niya ang boses ni Sofia. Lumapit si Sofia sa kanyang selda. Ang kanyang muka ay seryoso. Narinig ko ang lahat, sabi ni Sofia. Ang ginagawa ni Mando ay malinaw na pananakot. Pilit kanyang pinasusuko. Pero Attorney Sofia, ang pamilya ko. Hikbi ni Carmela. Hindi ko sila kayang makita na maghihirap. Alam ko, Carmela, sabi ni Sofia. Pero huwag kang susuko. Ito ay bahagi ng plano ni Mando. Gusto niya tayong mapaghiwalay. Gusto niya tayong pahirapan. Pero ano ang gagawin natin? Wala na tayong ebidensya. Patay na si Jose Dizon. At ngayon, idinamay na niya ang pamilya ko. Sabi ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Biglang may kumatok sa selda ni Sofia. Attorney Sofia de la Cruz, mayroon kang bisita. Gusto kang kausapin ni Mr. Marco de la Vega. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Si Marco! Dinala si Sofia sa isang interrogation room. Iniwan si Carmela na nag-iisa. Ang oras ay unti-unting lumilipas. Maya-maya, bumalik si Sofia sa kanyang selda. Ngayon, meron na siyang ngiti sa kanyang labi. Carmela, meron tayong pag-asa, sabi ni Sofia. Nakausap ko si Marco. Mayroon siyang isang plano. Isang plano na magpapabagsak kay Mando. Anong plano? Tanong ni Carmela. Tandaan mo ang kahon na sinabi ni Aling Flor. Tanong ni Sofia. Tumango si Carmela. Iyon ang susi, sabi ni Sofia. Ang kahon na yon ay naglalaman ng lahat ng lihim ni Mando at kailangan nating makuha yon. Pero paano? Nasa presinto tayo, sabi ni Carmela. Huwag kang mag-alala dyan, sagot ni Sofia. Si Marco ang bahala sa pagpapalaya sa atin. Mayroon siyang mga koneksyon.
Pero kailangan nating magmadali. Kailangan nating makakuha ng bail bago matapos ang oras na ibinigay ni Atty. Lim. Habang nag-uusap sila, bumalik si Atty. Lim. Carmela Mendoza, tapos na ang oras mo, sabi ni Atty. Lim. Ano ang desisyon mo? Napakagatlabi si Carmela. Handa na siyang sabihin ang kanyang desisyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ang pintuan ng presinto. Pumasok si Marco, kasama ang isang sheriff. Mayroon akong bail bond para sa kanila, sabi ni Marco. Inabot ang mga dokumento sa pulis. Nanlaki ang mga mata ni Atty. Lim. Ano? Paano nangyari yan? Nakalimutan mo siguro, Atty. Lim, na may karapatan ang bawat isa sa bail, sabi ni Marco, ngumiti. At mayroon akong sapat na pera para bigyan sila ng kalayaan. Galit na galit si Atty. Lim. Hindi ito matatapos dito. Sisiguraduhin kong babalik sila dito. Tingnan natin, Atty. Lim, sagot ni Marco, ngumiti ng mayabang. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang kami ang may kaso. Mayroon din kaming mga kaso laban kay Mr. Armando Reyes, mga kaso na magpapabagsak sa kanya. Pagkatapos noon, pinalaya sina Carmela at Sofia. Lumabas sila ng presinto. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Salamat, Marco, sabi ni Carmela. Salamat sa pagpapalaya mo sa amin. Walang anuman, Carmela, sagot ni Marco. Ngayon, kailangan nating kumilos ng mabilis. Kailangan nating makuha ang kahon na yon. Pagbalik nila sa bahay tuluyan, kasama si Mang Tonyo, nagplano sila. Ang target nila ay ang bahay ni Mando. Kailangan nating maging maingat, sabi ni Sofia. Alam kong may bantay sa bahay ni Mando. Kailangan nating maging matalino at mas maparaan. Mayroon akong plano, sabi ni Mang Tonyo. Alam ko ang lahat ng daanan sa bahay ni Mando. Kaya kong magbigay ng diversion para makapasok kayo. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ito ang huling laban. Ang laban na magpapabagsak kay Mando. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, biglang nagring ang cellphone ni Sofia. Naging seryoso ang kanyang muka. Nasaan ka, Aling Flor? Tanong ni Sofia. Mayroon kang impormasyon tungkol sa kahon? Narinig ni Carmela ang boses ni Aling Flor na nanginginig. Atty. Sofia, nakita ko si Mando. May kasama siyang 2 lalaki. May inilipat sila sa ibang lugar. Ang kahon. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ang kahon. Inilipat ni Mando ang kahon. Saan? Tanong ni Sofia. Saan nila dinala? Narinig ni Carmela ang pag-aalala sa boses ni Aling Flor. Sa lumang bodega, sa likod ng bahay niya. Mukhang doon niya itinatago ang lahat ng lihim niya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sofia, biglang naputol ang tawag. Aling Flor? Aling Flor? Sigaw ni Sofia. Naputol ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Nasaan si Aling Flor? At bakit niya ibinunyag ang lokasyon ng kahon? Kailangan nating pumunta doon, sigaw ni Carmela. Kailangan nating kunin ang kahon na yon at kailangan nating mahanap si Aling Flor. Ngunit ang bahay ni Mando ay delikado at ang bodega ay mas delikado pa. Ang balita mula kay Aling Flor ay nagpakalat ng isang bagong alon ng pagkadali-dali at takot. Ang kahon ay nailipat at si Aling Flor ay nawawala. Walang oras para mag-aksaya. Kailangan nating pumunta sa bodegang iyon ngayon na. Sigaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng galit. Kailangan nating kunin ang kahon at kailangan nating hanapin si Aling Flor. Tumingin si Sofia kay Marco. Marco, kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng backup. Nakausap ko na ang NBI, Sofia, sagot ni Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso. Handa na sila. Pero kailangan nating magbigay ng konkretong lokasyon. Hindi sila kikilos ng walang sapat na impormasyon. Ang bodega sa likod ng bahay ni Mando, sabi ni Carmela. Iyon ang lokasyon.
Sige, ako na ang bahala sa NBI, sabi ni Marco. Kailangan nating magmadali, pero hindi tayo pupunta doon ng walang plano. Delikado ang lugar na yon. Agad silang gumawa ng plano. Si Mang Tonyo, na may alam sa mga pasikot-sikot sa lugar, ang magsisilbing gabay. Si Marco naman ang kokontak sa NBI at magbibigay ng direksyon. Si Sofia at Carmela ang magiging frontliners, ang direktang pupunta sa bodega. Kailangan nating maging maingat, Carmela, sabi ni Sofia. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin doon at hindi natin alam kung sino ang kasama ni Mando. Handa ako, Attorney Sofia, sagot ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat para makuha ang kahon na yon at para kay Aling Flor. Nang gabing iyon, lumabas sila ng bahay tuluyan. Ang dilim ay bumabalot sa kanila, sinabayan ng malamig na hangin. Nagpunta sila sa isang madilim na eskinita sa likod ng bahay ni Mando. Nakita nila ang isang lumang bodega na may sirang bubong at mga bintanang basag. Mayroong ilaw na sumisilay sa loob na nagpapahiwatig na may tao sa loob. Iyan ang bodega, sabi ni Mang Tonyo. Itinuro ang lumang estruktura. Doon itinatago ni Mando ang lahat ng ilegal niyang gamit at malamang naroroon din ang kahon. Kailangan nating makapasok doon ng tahimik, sabi ni Sofia. Hindi natin pwedeng alertuhin si Mando. Ako na ang bahala sa labas, sabi ni Mang Tonyo. Haharangin ko ang sino mang gustong makialam. Basta, kuhanin ninyo ang kahon. Dahan-dahan, lumapit sina Carmela at Sofia sa bodega. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Dinig na dinig nila ang malakas na tunog ng kanilang mga puso. Mayroon akong naririnig sa loob, bulong ni Carmela. Oo, naririnig ko rin, sagot ni Sofia. Mukhang meron silang ginagawa. Nang makalapit sila sa bintana, sumilip sila sa loob. Nakita nila si Mando, kasama ang dalawang lalaki na nagbubukas ng kahon. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Iyon ang kahon na sinabi ni Aling Flor. Nakita nila si Mando na naglalabas ng mga dokumento mula sa kahon, mga bank statements, mga kontrata at mga litrato, at kasama rin doon ang isang listahan ng mga pangalan. Iyan ang listahan ng mga taong kinikidnap at pinapatay nila, bulong ni Sofia. Nagulat si Carmela. Listahan ng mga taong pinapatay? Hindi niya akalaing ganoon kalalim ang pinasok ni Mando. At dun din ang kopya ng lotto ticket, Sofia. Sabi ni Carmela. Nakita niya ang isang kopya ng lotto ticket na may nakalagay na Carmela Mendoza sa likod nito. Iyan ang kailangan natin, bulong ni Sophie. Iyan ang magpapatunay na ikaw ang tunay na nanalo sa loto. Nagulat sila nang biglang tumayo si Mando. Sino ang nasa labas? Sigaw ni Mando. Nanlaki ang mga mata ni Carmela at Sofia. Nakita sila. Biglang bumukas ang pintuan ng bodega. Lumabas ang dalawang lalaki, may dalang baril. Ayan sila, sigaw ng isang lalaki. Habol. Nagtatakbo sina Carmela at Sofia. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas. Dinig na dinig nila ang mga yapak ng dalawang lalaki sa likod nila. Dito tayo, sigaw ni Mang Tonyo, sumulpot mula sa isang sulok. Ako na ang bahala sa kanila. Kuhanin ninyo ang kahon. Tumakbo sina Carmela at Sofia pabalik sa bodega. Habang nagtatakbo, biglang may isang kamay na humila kay Carmela. Carmela! Sigaw ni Sofia. Napatingin si Carmela. Nakita niya si Mando. Nakangisi. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Akala mo makakalabas ka ng buhay dito? Carmela, sabi ni Mando, hindi mo kukunin ang pera ko. At hindi mo ako ilalagay sa kulungan. Mando, bitawan mo ako. Sigaw ni Carmela. Huwag kang makialam, Mando. Sigaw ni Sofia, hinila si Carmela mula sa kanya. Isang matinding suntok ang lumapat sa mukha ni Sofia. Napahiga siya sa sahig. Attorney Sofia! Sigaw ni Carmela. Nagalit si Carmela. Hindi niya kayang makita si Sofia na nasasaktan. Biglang kinuha ni Carmela ang isang kahoy na nakakalat sa sahig.
Ibinato niya kay Mando. Bitawan mo kami, Mando! Sigaw ni Carmela. Nagalit si Mando. Ikaw na babae ka. Hindi ka talaga nadadala. Biglang lumapit si Mando kay Carmela. May hawak na kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ito na ang katapusan. Ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang plano, biglang may sumigaw. Freeze! NBI ito! Pumasok ang mga pulis at NBI. Ang mga lalaki ni Mando ay agad na dinakip. Tumingin si Mando sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Wala kayong karapatan. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Sigaw ni Mando. Mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo, Mr. Reyes. Sabi ng isang NBI agent. Para sa illegal gambling, money laundering, at murder. Nanlaki ang mga mata ni Mando. Murder? Nagulat sina Carmela at Sofia. Murder? Sino ang pinatay ni Mando? Kasama rin po dyan ang pagpatay kay Ginoong Jose Dizon, sabi ng NBI agent. Nagulantang si Carmela. Si Jose Dizon. Hindi. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Sigaw ni Mando. Sila. Sila ang may kasalanan. Mayroon kaming sapat na ebidensya laban sa iyo, Mr. Reyes, sabi ng NBI agent. At kasama rin dyan ang testimonya ng isang testigo. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Testigo? Sino? Si Aling Flor, sabi ni Marco, lumapit sa kanila. Siya ang nagbigay ng lahat ng impormasyon. Siya ang nagbigay ng kopya ng listahan na nasa kahon. At siya ang nagbigay ng detalye tungkol sa mga illegal transactions ni Mando. Nakakulong siya ngayon sa safe house ng NBI. Ligtas siya. Niyakap ni Carmela si Marco. Ligtas si Aling Flor at nakuha nila ang kahon. Hinila ng mga pulis si Mando. Habang papalabas, tiningnan niya si Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, Carmela. Sigaw ni Mando. Hindi mo ako pwedeng pabagsakin. Oo, tapos na tayo, Mando. Sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng lakas. Tapos na ang paghahari mo. At ngayon, magsisimula na ang katarungan. Niyakap ni Carmela si Sofia. Nagtagumpay sila. Ang laban ay tapos na. Binitawan ni Carmela ang hawak na kamay ni Sofia at dahan-dahang yumuko para pulutin ang maliit na papel sa sahig. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Habang binubuksan niya ang lukot na papel, bumalik sa isip niya ang huling banta ni Mando. Hindi pa tayo tapos, Carmela. Ang nakasulat sa papel ay hindi isang babala, hindi isang banta, kundi isang pangalan at address. Isang pangalan na pamilyar, ngunit hindi niya inaasahan na makita sa ganoong sitwasyon. Reyes Children's Home, Bergy, San Jose, Batangas. At sa ilalim nito, isang maikling mensahe, sulat kamay ni Mando. Para sa iyo, Carmela, ang huling lihim ko, sana'y maging maligaya ka. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ano to? Bulong niya, halos hindi marinig. Lumapit si Sofia at Marco, nagtataka sa biglaang pagbabago ng ekspresyon ni Carmela. Anong nakasulat dyan, Carmela? Tanong ni Sofia. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ibinigay ni Carmela ang papel kay Sofia. Binasa rin ito ni Sofia at Marco. Nagkatinginan sila, may pagkalito sa kanilang mga mukha. Reyes Children's Home, ulit ni Sofia. Anong ibig sabihin nito, Carmela? Mayroon bang anak si Mando na hindi mo alam? Umiling si Carmela. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Wala akong alam na may anak si Mando. Pero bakit niya ibibigay ito sa akin? Naramdaman ni Carmela ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot o galit. Ito ay isang pakiramdam ng pagkalito at kaunting lungkot. Bakit ibibigay ni Mando ang isang lihim na ito sa kanya pagkatapos ng lahat ng nangyari? Kailangan nating alamin kung ano ang ibig sabihin nito, Karma. Sabi ni Marco, maaaring isa itong bitag o maaaring mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Kinabukasan,
Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, nagpasya silang imbestigahan ang Reyes Children's Home. Sa kabila ng mga babala ni Sofia tungkol sa posibleng bitag, ang kuryosidad ni Carmela ay mas matindi. Hindi niya kayang hayaan lang ang lihim na ito. Nagpunta sila sa Batangas. Ang Reyes Children's Home ay isang malaki, lumang bahay. Ngunit maayos ang pagkakayari at puno ng mga halaman. Mayroong mga batang naglalaro sa bakuran, masaya at malaya. Nag-aalangan si Carmela sa bawat hakbang. Sino ang Reyes na nagmamay-ari nito? Nilapitan sila ng isang matandang madre. Ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan. Magandang umaga. Maaari ko ba kayong tulungan? Magandang umaga po, sister. Bati ni Sofia. Narito po kami para magtanong tungkol sa Reyes Children's Home. Kilala niyo po ba ang nagmamay-ari nito? Oo. Si Mr. Armando Reyes, sagot ng madre. Siya ang nagpatayo nito at siya rin ang nagbibigay ng suporta. Simula nang yumaman siya, mas malaki ang tulong na naibibigay niya. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Si Mando? Si Mando ang nagpatayo ng ampunan na ito. Ang lalaking nagpahamak sa kanya. Pero, bakit? Tanong ni Carmela. Ngumiti ang madre. Si Mr. Reyes ay mayroong isang espesyal na koneksyon sa lugar na ito. Mayroon siyang isang kapatid na babae, si Luisa, na namatay ng bata pa. Bata pa rin si Luisa nung namatay at gusto raw niya na magtayo ng isang bahay para sa mga batang ulila bilang pag-alala sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Si Luisa, naalala niya ang kapatid ni Mando, isang may sakit na bata na hindi niya kailanman nakilala. At mayroon din po siyang isang bata rito, sabi ng madre. Isang bata na pinangalanan niya sa kanyang kapatid, si Luisa. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Isang bata? Anak ni Mando? Dinala sila ng madre sa loob ng ampunan. Nakita nila ang mga batang naglalaro. At sa isang sulok, nakita nila ang isang maliit na batang babae. May edad na mga 5 taon, na may malusog na buhok at malalaking mata. Siya si Luisa. Siya si Luisa, ang anak ni Mr. Armando Reyes, sabi ng madre. Siya ang nag-iisang anak niya. Dito siya lumaki. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ito ang huling lihim ni Mando. Isang anak. Isang anak na hindi niya alam. Lumapit si Carmela sa bata. Ngumiti ang bata sa kanya. Hello, sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti ang bata. Hello po. Sino po kayo? Ako si Carmela, sagot ni Carmela. Ako ang... Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ikaw po ba ang mami ko? Tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Nagulat si Carmela. Mami niya? Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng galit niya kay Mando ay tila nawala sa isang iglap. Ang naiwan lang ay ang pagkalito at isang kakaibang pakiramdam. Nagkatinginan sina Carmela at Sofia. Ano to, Carmela? Tanong ni Sofia. Hindi ko alam, Attorney Sofia. Sagot ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko alam. Sa palagay ko, mayroong isang bagay na kailangan mong malaman, sabi ni Marco. Ang lihim ni Mando ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pamilya at sa isang pagmamahal na pilit niyang tinatago. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ang pagmamahal? Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Mando, mayroon pa rin siyang pagmamahal sa puso niya? Kailangan nating malaman ang buong kwento, Carmela, sabi ni Sofia. Kailangan nating malaman kung bakit niya itinago ang bata na ito sa'yo at bakit niya ibinigay sa'yo ang lihim na ito. Bumalik sila sa bahay tuluyan. Sa loob ng sumunod na araw, sinikap ni Carmela na maintindihan ng lahat ang pagkakapareho ng bata sa kanya. Ang mga mata ni Luisa, ang ngiti niya. Hanggang sa isang araw, dumating ang tawag mula sa NBI. Nais nilang kausapin si Carmela. Sa NBI office, ipinakita nila kay Carmela ang isang DNA test result. Carmela Mendoza, sabi ng NBI agent.
Ayon sa DNA test, ikaw ang tunay na ina ni Luisa. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Ano? Imposible! Ayon sa mga record, nagbigay ka ng dugo sa isang ospital 5 taon na ang nakakaraan pagkatapos ng isang aksidente, paliwanag ng NBI agent. At sa parehong araw, may isang batang babae na ipinanganak sa parehong ospital na walang magulang. Biglang bumalik sa isip ni Carmela ang lahat. Ang aksidente niya, 5 taon na ang nakakaraan. Ang pagkakomatose niya, ang pagising niya na may amnesia at ang pagkawala ng kanyang buwanang dalaw. Ipinaliwanag ni Mando noon na dahil iyon sa stress. Nagulantang si Carmela. Si Mando, alam niya ang lahat. Itinago niya ang lahat. Ang lahat ng galit niya kay Mando ay biglang nawala. Napalitan ng isang matinding sakit. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Carmela, sabi ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong mahirap, pero kailangan mong maging matatag. Pero, bakit niya ginawa ito? Tanong ni Carmela. Bakit niya itinago sa akin ang anak ko? Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Mando, nakaposas kasama ang 2 pulis. Mando! Sigaw ni Carmela. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo itinago sa akin ang anak ko? Tumingin si Mando kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Gusto ko lang siyang protektahan, Carmela. Sabi ni Mando, ang kanyang boses ay mahina. Sa mundo ng mga iligal na gawain na pinasok ko, hindi ko kayang bigyan siya ng ligtas na buhay, kaya itinago ko siya sa'yo, sa ampunan. Pero bakit mo naman sinabi sa akin ngayon? Tanong ni Carmela. Dahil alam kong ikaw lang ang makakaprotekta sa kanya, Carmela. Sagot ni Mando. At dahil alam kong ikaw lang ang may kakayahang bigyan siya ng magandang buhay. Nagulantang si Carmela. Ang lahat ng galit niya kay Mando ay tila nawala sa isang iglap. Ang naiwan lang ay ang pagkalito at isang kakaibang pakiramdam. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, Carmela, sabi ni Mando. Pero sana makita mo ang puso ko, ang pagmamahal ko sa anak natin. Pagkatapos noon, dinala ng mga pulis si Mando. Iniwan si Carmela na nag-iisa, puno ng pagkalito at sakit. Ang lahat ng kanyang laban, ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ito pala ang huling twist. Ang anak niya kay Mando. Naiwan si Carmela sa opisina ng NBI. Ang papel ng DNA test result ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang bawat salita ni Mando ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Gusto ko lang siyang protektahan, Carmela. Alam kong ikaw lang ang makakaprotekta sa kanya. Ang lahat ng galit, puot, at hinanakit na inipon niya kay Mando ay tila naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkabigla at lungkot. Hindi niya kailanman inisip na sa likod ng lahat ng kasakiman at kalupitan ni Mando ay mayroon pa ring espasyo para sa ganitong uri ng pagmamahal. Ngunit bakit niya itinago? Bakit niya ipinaubaya sa ampunan? Tumulo ang luha sa mga mata ni Carmela, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang pagmamahal na ngayon lang niya nalaman na mayroon siya. Isang anak. Ang anak niya at ni Mando. Carmela, ayos ka lang ba? Tanong ni Sofia, lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Kasama niya si Marco, na may pag-aalala rin sa mukha. Pinilit ni Carmela na ngumiti, kahit na nanginginig ang kanyang mga labi. May anak ako, Sofia. May anak ako kay Mando. Niyakap ni Sofia si Carmela ng mahigpit. Alam kong mahirap ito, Carmela, pero tandaan mo, narito kami para sa'yo. Kailangan mong maging matatag para sa anak mo, Carmela, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay. Si Luisa, kailangan kanya ngayon. Sa sumunod na mga araw, ang buong mundo ni Carmela ay umikot kay Luisa. Madalas siyang bumibisita sa Reyes Children's Home, naglalaro kasama ang bata at unti-unting lumalalim ang kanilang samahan. Bawat tawa ni Luisa, bawat yakap, ay tila nagpapagaling sa mga sugat sa puso ni Carmela.
Nagpasya si Carmela na gamitin ang bahagi ng napanalunan niyang pera sa loto, hindi para sa luho, kundi para sa isang mas makabuluhang bagay. Naging sponsor siya ng Reyes Children's Home. Sinisigurado na may sapat na pagkain, damit at edukasyon ang mga bata doon. Bukod pa rito, nagtayo siya ng isang maliit na livelihood program para sa mga ina na biktima ng karahasan na nakatira sa bahay tuluyan. Ito ay isang paraan niya upang ibalik ang kanyang pinagdaanan at magbigay ng pag-asa sa iba. Hindi ko lang ito ginagawa para sa akin, Sofia, sabi ni Carmela kay Sofia isang hapon habang nag-i-inspection sila sa kanyang bagong program. Ginagawa ko ito para sa lahat ng mga babaeng tulad ko, upang ipakita na kaya nating bumangon. Ngumiti si Sofia. Tama ka, Carmela, at ipinagmamalaki kita. Sa mga panahong ito, laging naroroon si Marco sa tabi ni Carmela. Siya ang kanyang sandalan, ang kanyang tagapayo, at ang kanyang kaibigan. Hindi niya kailanman pinilit si Carmela na magsimula ng isang relasyon, bagkus ay binigyan niya ito ng espasyo at oras upang maghilom. Ang kanyang pagmamahal ay malinis at walang hinihingi. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang parke, pinagmamasdan ang mga bituin, tiningnan ni Carmela si Marco. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Marco, sabi ni Carmela, salamat sa lahat. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Wala iyon, Carmela, sagot ni Marco. Ngumiti. Masaya ako na nakatulong ako at masaya ako na nakita kitang bumangon. Pero, mayroon pa rin akong tanong, sabi ni Carmela. Kaya mo bang tanggapin ang lahat ng ito? Ang aking nakaraan, ang aking anak, na may iba ang ama? Hinawakan ni Marco ang kamay ni Carmela. Carmela, ang nakaraan mo ay bahagi ng kung sino ka ngayon. At si Luisa ay isang anghel. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. At kung sino tayo ngayon, ang mahalaga ay ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. At ang pagmamahal na alam kong nararamdaman mo rin para sa akin. Niyakap ni Carmela si Marco. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang init, ang seguridad, at ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang puso ay gumaling na. Ang kanyang mga sugat ay naghilom na. At handa na siyang magsimula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang pag-ibig na ito ay hindi bunga ng kasakiman o pagtataksil. Ito ay bunga ng pag-asa, pagmamahal, at pagpapatawad. Ito ay isang pag-ibig na nagmula sa gitna ng sakit at trahedya, ngunit naging mas matatag dahil dito. Samantala, nagpatuloy ang kaso ni Mando. Napatunayang nagkasala siya sa lahat ng akusasyon, mula sa ilegal na sugal, money laundering, hanggang sa pagpatay. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Sa huling pagharap nila sa korte, tiningnan ni Mando si Carmela. Hindi na siya nagpakita ng galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Napakagatlabi si Carmela. Kahit na sinaktan siya ni Mando at inagaw ang halos lahat sa kanya, ang katotohanang mayroon silang anak ay nagbigay ng kakaibang komplikasyon sa kanyang damdamin. Pero alam niya na ang katarungan ay nananaig. Ngunit para kay Carmela, ang tunay na katarungan ay hindi lang ang pagkakakulong ni Mando. Ito ay ang pagbangon niya mula sa abo. Ito ay ang paghahanap niya ng bagong pag-asa, ng bagong pag-ibig at ng isang bagong pamilya. Isang araw, habang naglalakad si Carmela, kasama si Marco at Luisa sa dalampasigan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Niyakap niya si Luisa at hinalikan sa noo. Tumingin siya kay Marco, ngumiti. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, mayroon ding pag-asa. At sa bawat pagbagsak, mayroon ding pagkakataon upang bumangon. Si Carmela Mendoza, ang dating tagalinis na biktima ng karahasan, ay ngayon ay isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon.